Apio, Sapphire Elite, Executive. Ayun, mentor na. Ayun na yung Samsung. Easy mo yun. Ayan, Hotel and Restaurant Management graduate from Lyceum of the Philippines University of Batangas, year 2009. Tapos I'm a former OFW po from Italy for almost 10 years. Yan, nakarating na din po tayo sa Genova, sa Milan, sa Rome, at nakatry na din po tayong maghalo-halo sa snow. Joke lang mga mensa yan. Na-experience ko na din po ang snow sa Italy. At habang nasa Italy po ako, talagang ako ay addict po sa mga singing contest, even online at saka offline. Talagang sinasalihan ko. Ayan, sumali na din po tayo sa Milan. Ah, kadarating ko lang po sa Italy niyan. After 2 weeks, may pa-competition po doon. Sumali po ako doon. Kasama ko po yung mga kapatid ko, si Mens Chris Kabungkal. At kung mapapansin niyo po mga Mens, ito yung sa picture ko, sa first picture ko, ayan, kumakanta tayo sa mga events sa Italy. At dito naman po sa mga certificate ko na ito lang po yung nagkasyatal sa karamihan po na sinalihan ko sa online platform during pandemic. Ayan, nag-first runner-up po tayo. Tapos nakakaabot po tayo ng finals. Then fourth runner-up. Kasi itong mga mets, itong sinalihan ko na to talagang 3 to 6 months na competition to. Parang American Idol, may elimination din. Tapos kung mapapansin nyo, wala pa ako dyan ano. Parang hindi pa ako dyan nagagaranda winner. Tapos hanggang hindi ako sumuko mga mens. Ayan. So marirelate ko talaga to sa IM Worldwide. Hindi ako sumuko hanggang makuha ko. Ito yung pinaka-last na competition ko na. Ako po yung nag-grand winner na. Tapos mga mens, every panalo ko dyan, may prize talaga yan. Diretso ka agad sa Philippines, sa mothers at saka father ko. Mother at father ko. So, kung i-compute ko lahat, siguro umabot din ng around 135,000 sa buong competition na yon yung mga napanalunan ko na naipon. Kaya kayo mga mens, kung may goal kayo, kung may ini-aim kayo na goal, huwag kayong mag-quit hanggat hindi nyo nakukuha. So, yun mga mens. Tapos, habang nasa Italy ako, so ito na nga, nung nag-first to nung pandemic, first operation ko. So, yun nga, after ko mag-grand champion, ito naman yung pumalit. Nagka-problema po tayo sa tenga. Yung nagkaroon po tayo ng cholesteatoma. So ito po yung my first ear operation in Italy. Pandemic po yan. Tapos after operation, nag-decide na po ako umuwi sa Philippines. Kaso, hindi pa din po ako okay. And then nag-undergo ulit po ako ng operation sa UST Manila na. Tapos after operation, hindi pa din po ulit ako naging okay. May pa-third operation na ako hanggang sa sabi ko ayoko na. Ginawa ko na lang, total member naman ako ng Barley. Nung time na yan, hindi pa ako ganun. Hindi ako, member ako kasi palagi akong mini-message na Angel mentor ko. Kaso makulit ako, hindi ako umiinom. Hanggang sa naliwanagan ako. So for almost 1 year, wala akong check-up. Barley lang po ako ng Barley talaga. Kasi ang pinaka first na nakakapagpa-infection sa tenga ko is yung aking allergic rhinitis. So, yun yung nabago sa akin ng Amazing Pure Organic Barley. In 1 year ko na pag-inom, ayan na mga mens. All glory to God talaga. After 4 years in pain sa tenga ko, talagang umiiyak ako sa sakit tuwing gabi. Now, I'm totally 100% healed na. At ngayon, talagang sineryoso ko na tong ating Amazing Pure Organic Barley. Itong ating IM Worldwide. Sineryoso ko na talaga to. Tapos, naging agent of hope na tayo talagang sineryoso ko na ang bilang member dito sa IM Worldwide. Sharing is caring. Kaya nagmamiso na tayo. Natuto na din ako mamiso, mga mens. Natuto tayo dito kapag kumukuha tayo ng product sa IBC Lipa.
Ayan, nakita natin si Mentor Fitzgerald Silva, namiso din ako dyan. Nagtanong ako sa kanya. Tapos, ayan, kumuha tayo ng product. Even sa LBC, nagpapadala na tayo. Tapos, mask. Minask ko din sa mukha ko yung yung product natin. Tapos kapag, alam niyo, medyo stress tayo, nag-a-acai berry ako. Talagang tinitikma ko yung mga product. Pati mga coffee natin. Kasi yan, mga pay-in ko, pagkuha ng products, pagpunta ng IBC, yan lahat, mga mens. Excuse. Tapos ito po yung achievement ko, mga mens. Ito. Naging Sapphire Elite Executive ako, Top Mover Plus, Titans, Fearless, Renaissance, Phoenix month of February. Nag-multiple Give Me 5 ako, at saka Gold for You Achiever. Team Wolves Top Most Director, February 2024. At 200 circle na po tayo. Hindi lang po to updated. May nadagdag na po dyan kasi po nagsipag talaga ako. Yan mga mens, andito na po tayo sa topic natin ngayon. Ang IM5. Ayan, shoutout lang po sa mga bagong leaders na mga pasalamatan nyo po yung mga angel mentor nyo. At kung andito po kayo, sana may matutunan kayong learnings based sa experience ko. Ito po yung pinakamahalaga na sa IM Worldwide, itong IM5. Kasi ito po yung 5 skills na kailangan natin matutunan. Ano nga ba itong mga 5 skills na to? Andito yung prospecting. Dito tayo magkaka-leads. Dito tayo magkaka-invite para magkaroon tayo ng leaders. Mamaya itatackle po natin yan kung paano ba ang tamang pag-prospect. Sunod natin mga mens is yung inviting. Kung ano ba yung mga dapat natin gawin at hindi dapat natin gawin during inviting. At sunod, ang presenting. Kung ano ba ang tamang pag-present. At ang pinaka-importante, mens, ang closing. Kasi kapag hindi mo na-close yung deal, wala kang magiging leaders. Kaya importante matutunan natin yung tamang pag-closing sa ating mga invites. At syempre, ang follow-up. Alam niyo mga mens, 80% ng kita natin dito sa IM Worldwide, alam niyo ba, nanggagaling yan sa follow-up. Kasi paano? Kapag naka-close tayo ng deal, member na natin, kapag hindi natin na follow-up, kapag hindi na ulit sila umorder, kapag hindi sila gumagalaw, kailangan natin i-follow up mga mens. Kasi sabi nga, 80% talaga ng kita natin dito sa IM Worldwide is nanggagaling sa follow-up. Alright mga mens? So mag-start na tayo sa prospecting. Ito mahalaga din to. Yan. Mga mens, kung nakikita nyo sa picture, may ballpen at saka papel dyan. Bakit nga ba meron ganyan? Kasi importante yan mga mens. Kasi ito, kasi dito natin isusulat at least 100 names, then location, at kung ano yung pangangailangan nila. Kahit ako mga mens, gigising ako sa umaga, sa room ko may malaki akong Manila paper, nandun lahat. Nakalista dun yung mga prospect ko everyday. Kapag halimbawa may napapiin ako, hina-highlight ko na yon. Ngayon, papaltan ko na siya ng bago kong magiging prospect everyday. Kaya mahalaga mga mens, at least 100 makapagsulat kayo. Huwag niyong isipin na kapag hindi niyo sinulat, hindi mapapamember. Huwag mo isipin na ganun. Basta maglista lang kayo mga mens ng 100 names para at least hindi nyo makakalimutan at lagi nyo makikita araw-araw. And then kunin nyo din yung location nila at saka yung pangangailangan nila. Halimbawa, talagang kailangan nila ng product, yung mga ganun mga mens, kailangan ilista lang natin talaga. Tapos ito na yung warm, hot market, tsaka cold market. Ano nga ba kapag sinabing warm, hot market? Ito mga mens yung nakapag-build na kayo ng trust. Bakit? Kasi ito yung mga taong kakilala nyo na. So, itong mga taong na to, ito yung unahin nyo na i-invite dito sa IM Worldwide. Bakit? Kasi nga nakapag-build na kayo ng trust. So, may trust na siya sa'yo, may trust ka na sa kanya. So, hindi ka na mahihirapan. Pero dapat tanggapin din natin na hindi lahat ng warm at saka hot market nakakilala natin is mapapapiin natin. Kumbaga, huwag tayong mananawang manligaw. Kasi hindi naman iisa yung kakilala natin, di ba mga mens? Marami tayong kakilala.
Tapos ang cold market naman, yan yung mga tao na hindi natin kilala. Even Facebook, marami tayong friends sa Facebook. Hindi natin sila kilala lahat. So may mga cold market tayo doon. Kapag lumalabas tayo, nagpa-flyerings tayo. 'Di ba? Namimigay tayo ng ganyan. So cold market tawag doon, mga hindi natin kakilala. So mga may Emmanuel Hub ako, nagtayo ako. So mamaya ako itatakal yun. Parang pahapyaw lang. So sa everyday na pag-open ko ng Emmanuel Hub, ang daming pumupunta talaga. So ibig sabihin nun, cold market ko sila. So ang technique ko dyan, sa kabilang side, mga paninda ko na product ng barley. Tapos sa kabilang side naman, ang naisip ko, paano kaya ako pupuntahan yung mga tao na parang hindi pinapansin yung barley? Paano kaya sila pupunta sa store ko? So naisip ko, magdagdag ako ng pangtinda ko na hindi lang barley. So naisip ko yung mga uso ngayon dito sa amin, sa lugar namin. Ewan ko lang sa lugar niyo mga mens. Kung halimbawa magtayo kayo ng hub, so sana makatulong to. So naisip ko, ang dagdag ko na paninda para puntahan ako, yung mga pang-ramen. Pero hindi ako magluluto yung sila. Mga samyang, luncheon meat, yung mga sikat na pagkain na pwede nilang bilhin. So papasok pa lang sila sa Emmanuel Store. Pagkapasok nila, sasabihin ko agad, amazing morning. So mapapatingin sila sa akin. Kahit ako na ano sa sarili ko, sabi ko, ano nga bang, siguro sabi nila, ano kaya sinasabi ng amazing morning na yun? Ano kaya yun? So yun na. Tapos yun, nag-start na doon. Focus sila sa mga ramen, mga ganyan-ganyan. Tapos ako naman, sasabihin ko sa kanila, Ma'am sir, alam niyo po ba yung I Am Worldwide, yung kay Miss Maritoni Fernandez, yung 100% pure organic barley? Pag sinabi nilang, oo, nadidinig ko. Sir, makwento ko lang po ha. Kasi ako, galing po ako ng Italy, umuwi po ako dito sa Philippines. Tapos, kinuwento ko sa kanya yung testimony ko mga mens. Hanggang sa nakakakuha ko sa kanila na feedback, sabi nila, alam mo, so hindi ka po nawawalan ng ng sinasabi. Natatawa na lang ako, pero natutuwa ako sa feedback nila, at least nakikinig sila. So yun yung mga cold market na i-encounter ko everyday mga mens nung may hub na ako. Tapos ito, yung manage your Facebook, mahalaga to mga mens. Kailangan natin i-manage yung Facebook natin. Bakit? Let's say yung ating profile picture. May magtitiwala ba sa atin mga mens kung profile picture natin is labas yung dila natin, nakatalikod tayo, malabo yung picture natin. Kailangan natin ng profile picture na malinaw. At least convincing sa tao na talagang ikaw yon. Talagang pagmamay-ari mo yung Facebook na yon. At saka pag magpo-post tayo mga mens, huwag puro negative. Kailangan palaging positive yung post natin. Ganyan mag-manage ng Facebook. At mamaya itatakal ko din kung paano tayo mag-post ng tamang pagpo-post. At ito, mahalaga nito mga mens. I-follow natin yung mga top mentors natin. Bakit? Kasi kapag pinollow natin sila, makikita natin ang pinopost nila araw-araw. Ngayon, kokopyahin natin yon. Alam niyo kung bakit natin kokopyahin? Kasi tayo, doon din tayo papunta. Kaya meron tayong copy mentors na tinatawag dito. Halimbawa, yung top mentors natin, nag-post sila ng mga video or naglabas ng kotse, pwede nating i-share yun mga ments sa Facebook natin mismo. Kaya yung mga bagong leaders po dito, ayan, shout out po sa inyo. Follow po ninyo yung mga top mentors natin at marami tayong makukuhang mga techniques sa kanila, sa mga post everyday po nila. Tapos ito mga mens, yung online mastery in Facebook. Andito yung leads. So, quantity and quality. Ano nga ba ibig sabihin ng quantity at saka quality? Yung quantity, sa dami ng friends natin sa Facebook. Yung marami na friends natin sa Facebook na yun, malalaman natin doon kung sino yung mga qualified, ika nga, qualified na mapa-member natin, mapa-pasok natin sa Zoom, prospect natin. Ayan, dyan natin malalaman, naaalamin nyo din yun mga mens, kung sino ba
yung talagang mga may quality sa mga Facebook friends natin. And then, ito, ginagawa ko itong mga mens. Join Marketplace Group. Ayan. Mga mens, pwede bang mag-type 1 kayo kung sinong may alam at kung sinong gustong makaalam kung ano ba ibig sabihin ng Join Marketplace Group. Pa-type 1 nga ako mga mens. Sa may mga alam ng Join Marketplace Group. Sa lugar nyo o kahit saan lugar. Ayan, meron may mga alam. So ito mga mens, ginagawa ko to. Ang Join Marketplace Group, give and take yan. Halimbawa, nag-scroll ka sa Facebook, nakakita ka ng damit or food na gusto mong bilhin. So ngayon, ipipm mo yon. Pagka-PM mo na yon, ayun, start na siya na conversation nyo. So itong nagbebenta sa Join Marketplace, so magiging friends nyo na yan. Siyempre, i-add nyo na. So magbibuild na kaagad kayo ng conversation doon. Hanggang sa makabili ka, pupurihin mo siya, ganyan-ganyan na, oh, yung ganda ng product mo na nabili ko, bili ulit ako next time. Tapos hanggang sa darating kayo sa punto na ma i-invite mo siya. Parang mapoprospect mo siya, maprospect mo na siya. Ganon, mga mens. Kaya ugaliin natin araw-araw, mag-join tayo sa marketplace group. Bili lang tayo dun ng mga kailangan natin. Mag-give and take tayo. Tapos sunod, create your own page. Mahalaga din ito mga mens. Kasi wag niyong gamitin yung personal account nyo palagi sa pagpo-post ng I am Worldwide kasi baka manawa naman yung tao. Kailangan mag-create din tayo ng own page natin. Halimbawa, ako, yung page ko, Amazing Pure Organic Barley, 100% pure organic, Mabini by Manuel Panopio. So yun, tas may malinaw ako doon ng picture. So nag-upload ako doon, nagre-reels ako ng mga pictures ko doon. Pagkuha na po ng product, pero hindi naman maya every 4 hours, mga mens tayo magpo-post. Kaya yung mga bagong leaders natin, mga mens, gawa na po kayo ng sarili nyong own page. Pero doon naman sa original Facebook nyo, pwede pa naman po kayo mag-post doon. Pero iba din po talaga kapag may own page kayo. Makakatulong po yun. Bakit? Kasi doon sa own page nyo, mga panibagong tao po ang nandun. So, mas maraming tao, mas marami tayong mapoprospect mga mens. Tapos ito, ginagawa ko to until ngayon mga mens. So sinasabi ko dito sa joint public group page na to, ang 65% na naging leaders ko sa Team Emmanuel, dito po galing. Kaya sobrang thankful po ako sa public group page na to. Kung kayo mga mens sa lugar nyo is may public group page kayo, sumali kayo doon. Kasi ako, every morning magpo-post na kaagad ako doon. Mga barley, ganyan, pag inom ko ng product, pinopost ko doon. Halimbawa, 50% discount, lifetime, ganyan-ganyan, pinopost ko na doon. Ngayon, may mag-inquire sa akin, ganun. Pero wag naman kayo mga mens, pag magpo-post kayo doon at wala nag-i-inquire, wag kayo susuko. Kasi ako, it takes time din bago ako napansin doon sa public group page na yon. Ngayon, mga mens, siguro sa 1 year ko palaging pagpo-post doon, nakilala na ako doon. Minsan sa personal sabi niya, "Uy, si Kuya, oh, yung magbabarley, oh." Oh, seryoso yung mga mens. Naglalakad ako dito sa bayan kasi sa buong Mabini yung public group page namin eh. So yun, di nakilala akong bilang ganun. Kaya ganun mga mens. Mag-join kayo dyan sa lugar nyo, sa mga public group page. Kasi yan, may mga messenger din yan na group. Kasi yung mga ayaw mag-post, pwede kayong doon mag-message sa messenger. Natututo ba mga mens? Nadadagdan pa learners nyo? Pa-type nga mga mens kung ng I am learning. Ayan. Nakikita ko po dito. Nung una ako nag-speaker, wala po akong ganito. Hindi ko nakikita. Ayan. Para ganahan naman po ako ng konti. Pero sobrang ganado po ako ngayon. Kasi inaaral ko po talaga to. At natuwa naman po ako kasi na-apply ko na pala po to. Ito, always connect new network. Ano po ibig sabihin yan? Kailangan araw-araw may makilala tayo. Even Facebook or sa personal. Bakit? Kasi dagdag prospect po yon. Huwag tayong magiging masungit.
Yun nga, halimbawa sa personal, sa Facebook sinabi ko na sa inyo na give and take tayo sa marketplace. Sa personal, ganun din. Halimbawa ako, kapag bumibili ako sa isang store, ayan, kinakaibigan ko. Naka-smile ako, tinatanong ko siya anong tagasan siya, mga ganyan. Nagbi-build muna ako ng ganun. Hanggang sa pa 2 araw na binibilang ko siya sa 3 araw, yon. Doon na ako doon ko na sinasabi tong business natin. Ako hindi kaagad-agad. Huwag agad-agad barley, huwag agad-agad ganyan. Mag-build muna kayo ng rapport kumbaga. Mag-build muna kayo ng conversation about nagtanong ka sa kanya kung tagasan siya, kung magulang ba niya is kasama niya o nag-apartment pa siya kung kasi nga sa mga tindahan dito sa Mabini may mga nag-apartment kasi mga taga ibang lugar. So yun. Always connect new network. Huwag kayong papayag na everyday zero. Kailangan at least 10 to 20 mga bago nating makilala. Yan, ito yung pinakamahalaga mga mens, ang curiosity, lalo na sa posting mga mens. Kapag magpo-post tayo mga mens, sabi nga dito, post everyday activities to have presence known to all your friends. Isa dito mga papayo ko mga mens. Pag magpo-post tayo everyday, wag yung parang maalaala mo kaya. Yung parang magpo-post tayo, yung pang malakasan na caption ng ilagay natin mga mens. Yung tipong iisipin natin bago natin gawin yung caption, ay kailangan yung makakakita nito mag-inquire sa akin. Kailangan yung makakakita nito mag-message sa akin. Kaya kung magpo-post tayo mga memes, talagang pag-isipan natin. Yung talagang may suntok, ika nga. Kasi yung mga tao ngayon, tamad na yan. Nag-i-scroll-scroll na lang yan. Pero, kung yung caption mo, volume mo. So yun mga mens, di ba nag-post tayo ng ganyan. Kung yung caption mo is pang malakasan, na talagang mag-i-inquire sila, kapag nag-post kayo, wag niyong bubuuin. Halimbawa, pure organic barley. Wag niyo sasabihin lahat. Bigyan niyo sila para ma-curious sila kung ano ba yung product na yun. Para makapag-inquire sila. Yun ang ugaliin natin, mens. Yun yung base sa experience ko, mga mens, ha. Tapos, post everyday activities to have presence known to all your friends. Una dyan, leadership, lifestyle, business, quotes, family, and etc. Leadership, ayan. Post natin dyan. Halimbawa, yung mga team day natin. Sa lifestyle naman yung everyday natin. Yan yung mga halimbawa, pag-inom natin ng barley sa umaga. Yan, pwede nating i-post yan. Tapos yung business, halimbawa kung anong meron sa business natin, yung mga packages natin, pwede na natin i-post yan. Tapos ayan mga quotes, mga motivational quotes natin. Marami tayong mga motivational quotes sa Facebook na mahahanap, pwede nating i-share yon. Pero mga mens, gawa din tayo nung sa atin. Kasi bakit? Para naman mismong sa sarili natin, mamotivate na mismong galing sa atin, mamotivate naman yung makakakita sa quotes natin. Huwag tayong puro copy-paste. Gawa-gawa din tayo mens ng sarili nating quotes. Tapos yung family natin, at saka etc. Basta mga mens, wag negative ipopost nyo. Huwag kayong magpo-post ng mga, ay, ang lungkot ko ngayon, ganyan-ganyan. O, walang mamomotivate sa post natin mga mens kapag ganun. Baka masanay sila na puro lungkot na lang ang mga post natin. Di ba mga mens? Kaya kailangan talaga positive. Show them a positive change in your life. Attract them and make them curious. So, ibig sabihin yan, ngayon magpo-post ka ng positive na nabago sa buhay mo. Ako, ako dati, nung hindi pa ako nagsiseryoso dito sa I Am Worldwide, alam niyo ba, mahilig ako mag-live. Pero anong nakikita nila sa live ko? Nagiinom ako. Even may nararamdaman ako sa tenga. Nagiinom ako. May mga barkada ako. Nagbibideo okay. Nagyoyosi pa ako. Pero ngayon, hindi na ako nagyoyosi, men. Yan yung mga nakikita sa akin before. Hanggang sa nag full-time na talaga dito kay Emerald. Yung full-time yung puso ko. Talagang ginagawa ko na araw-araw eh. Kaya naman masasabi kong full-time sa sarili ko. So, o pinopost ko na pag inom ko ng barley, pagpunta ko ng office, pagpunta ko ng mga leaders ko, mga pictures, yun ang mga pinagpo-post ko. And then, ang ending nun,
Maku-curious ngayon yung mga friends ko sa Facebook. Kasi kung dati, puro inom ako, puro gala, bar doon, bar dito. Nasasayang yung pera ko. Eh ngayon, nakikita nila, puro business na lang yung pinopost ko. Hindi lang business, nakakapag-share din ako ng product natin para sa health ng karamihan. So yun yung mga mention i-post nyo ngayon na ma-curious sila kung anong positive change sa buhay ang nangyari sa inyo. Kasi yung mga friends nyo na yan, akala nyo lang hindi yan nanonood sa inyo pero nakikita nila ang mga post nyo. Hindi lang sila nagla-like pero nakikita nila yan kasi nag-i-scroll-scroll sila. Tapos ito mga mens, kapag magpo-post tayo, lalo na kung ang target natin is abroad, kailangan natin na mag-adjust. Bakit? Kasi iba yung oras dito sa Philippines at ibang oras dito sa abroad, ibang oras sa abroad. Halimbawa, 7 a.m. sa ibang bansa. Sa atin naman is madaling araw. Mag-alarm ka, mens, para makapag-post ka. Kung ang target mo taga-abroad, para at least bago sila mag-start ng work nila, makita nila yung post mo. O, di ba mga mens? Kailangan mo magpapansin at mag-adjust sa oras. Ganun yun mga mens. Tapos kapag dito naman sa Philippines, ang peak time is 9 to 10 a.m. office break. 12 to 1 p.m. lunch time. So ayan, dalawang post na yan. 9 to 10 a.m. Pwede ka namang post na yan kung taga dito sa Philippines mga target mo. Padalawang post mo, 12 to 1 p.m. lunch time. Patatlong post mo, 3 p.m. break time. And pa-apat na post mo, 7 to 9 p.m. rest time. Pero wag naman sa apat na post na yan, sa sa maghapon na yan, wag puro barley. Siyempre, dapat iba-iba mga mens. Kaya nga sinabi dito, mga ipopost natin, pwede tayo mag-post ng leadership, yung lifestyle natin, yung business natin, pag inom din natin ng barley, mga motivational quotes, para ma-motivation naman yung mga tao makakita ng post natin. So, ayun yung mga met. Kailangan ma-curiosity sila sa mga post natin. Again, huwag tayong magpo-post ng based sa experience ko na huwag natin sasabihin lahat. Bigyan natin sila ng pabitin about sa business natin para ma-curious naman sila. Tapos pagdating naman, mens, importante to, yung content natin. Ito nga yung sinabi ko kanina, yung ating mga inspirational quotes. Pwede tayong mag-copy-paste ng mga inspirational quotes natin. Pwede natin tong idagdag dun sa every 4 hours na pinopost natin every day. Pwede to. Halimbawa, sa unang araw, ay sa unang post natin sa morning, inom tayo ng barley. Tapos after 4 hours, motivational quotes naman. Ito, inspirational quotes. Or the next day, pagbalik-balik ta rin naman natin. Excuse me. So, ganun, mga mens. Gawa din tayo minsan ng ng inspirational quotes natin. Ako gumagawa ako minsan yung ramdam ko na ganun, na gusto kong ma-motivate lalo na yung mga leaders ko. Gumagawa talaga ako ng quotes na patama sa kanila in a good way naman para mabuhayan sila. And then share your insight on a trending topic and connect it with our business. Pwede din nating i-content to sa Facebook mga mens. Ano nga bang isabihin nito, yung trending topic? Halimbawa, si Jillian Ward, di ba sikat siya, abot kamay, na pangarap. Minsan may nagte-trending yan na mga videos about sa abot kamay na pangarap. Ngayon, pwede mong i-share yun. Paano mo mako-connect sa business natin yun? Sino ba si Jillian Ward? Di ba ambassador natin sila? Siya, ambassador natin siya. So, pwede natin i-connect na si Jillian Ward is umiinom ng Choco Barley. Yan, mga ganun, mens. Kailangan natin i-connect kung ano bang trending na videos, i-connect natin sa business natin. Yan, yung padalawa sa pwede natin content. And then yung share your activities araw-araw, yung pag-attend natin sa Zoom, yan, screenshot natin. I-content din natin yan sa Facebook. Pagpunta natin ng office, pag-banding natin with our leaders, pag-picture natin sa ating mga mentors, mga ganon yung pag-attend natin ng mga paglumuluwas kami naman nila, yan. Nag-save talaga ng mga picture. Maraming picture. Kasi hindi naman isahang post yan. Kapag nag-post, halimbawa sa mga, katulad nito, sa 7th anniversary, mag-ipon na kayo dyan ng mga picture nyo, mga mens, lalo na magpa-picture kayo sa mga top mentors kasi magagamit nyo yan. So, walang magagamit nyo yan.
Tapos live at least once a week, mga mens. Bakit? Kasi dito makakapag-build kayo ng conversation sa mga hindi nyo kakilala sa Facebook na kapag nagustuhan yung live nyo, papasok sila sa Facebook mo. Pero ang dapat ang gagawin nyo mga mens, halimbawa, tuwing Monday kayong magla-live at 9 a.m. Sabi nga dito, live at least once a week. So sabihin na natin every Monday. So Monday, nag-live kayo 9 a.m. The next week, kailangan 9 a.m. ulit kayo. Kasi yung mga nakausap nyo nung first Monday na nag-live kayo, yung mga nakausap nyo doon, di nakapag-conversation na kayo doon sa live mo. So ngayon, alam niya na doon ka sa oras na yon nagla-live para puntahan ka ulit niya the next Monday na ganun ulit na oras. So ganun means kapag magla-live tayo, wag iba't ibang oras. Kasi baka wala tayong maging viewers noon. Ang kailangan natin sa live, makapag-build tayo ng bagong kakilala. At saka, ayan, share testimonies. Napakahalaga to, mga mens. Kasi ako, sa mga bagong leaders dyan, na hindi pa umiinom ng barley, kailangan uminom po kayo ng barley para sa sarili nyo makapag-testimonies kayo. Kasi ako, nagagawa ko to araw-araw, yung testimonies ko. Na-share ko yan, lalo na sa Emmanuel Hub. Halos araw-araw, walang paltos na share ko yan sa mga bumibili. Kahit sumakit na yung lalamunan ko, natutuyo na pag-share. Kasi minsan mga sunod-sunod yung bumibili sa Emmanuel Hub. Alam mo yun, kapag nakapag-share kayo ng own testimonies nyo, ang mahalaga dyan, nandito yung product. Alam nyo sa isip nyo kung paano nyo madedemo yung product. Tapos, kung ano nabago sa inyo ng product, andito naman sa puso nyo. Kaya, masarap sa pakaramdam na makapag-share kayo ng testimonies na sarili nyong testimonies. Kaya mga mens, inom-inom tayo ng barley ha. Ako, hindi na ako lumiliban ng pag-inom ng barley. Tapos, ang sunod yung success. Kapag tayo ay nag-give me five, kapag may napipiin tayo, yan, i-share din natin yan. Lahat ng success dito sa business natin, even maliit, malaki, basta i-share natin yan. At itong ating major breakthrough, ayan ang dapat nating i-post. Halimbawa, nung una, nagbabiyahe kayo, tapos biglang naglabas kayo ng kotse. Yan yung tinatawag na major breakthrough, mga mens. Yan talaga. Kababaliwan kayo ng mga makakita, makakakilala nyo. Oh, dati siya nagbabiyahe lang, nagbabiyahe. Pero ngayon nakakotse na. Naka-sports car pa. Yung mga major breakthrough, mens. Yan yung magandang i-content din talaga. Tapos ito, you need to be a. Ano sa palagay nyo mga mens? Ayun, comment down below nga mga mens kung anong karugtong nito, kung tatama kayo sa ginagawa ko dito sa business araw-araw. Ano? Oh, mukhang may tumama ah. Kasi sinabi ko na sa kanya, ayan, nawala tuloy. Hindi kita bibigyan ng isang box na barley. Ayan. You need to be a pampang. Mga mens, anong ibig sabihin ng pampang? Sige nga, comment down below nga, mga mens. Ito yung itong leader. Sana doon ka na pala sa baba nag-host o dito sa kwarto ko. Ayan, nakuha ni ano yung mentor? Madi Sotelo. Ito everyday nagagamit ko to. Sabihin na akong baliw sa sarili ko pero ginagamit ko to. Paano ko siya na-apply? Halimbawa mga mens, nagko-commute ako. Kahit pa Manila ako, nakabas ako. Lalagyan ko ng sounds yung alarm ko. Pero syempre, ibang sounds. Yung parang may tumatawag sa akin. Pagsagot ko, kunwari, may kausap ako. Syempre, may mga testimonies naman ako na sarili ko. May testimonies din ako na iba-ibang testimonies ang ginagamit ko sa call na sarili ko din yung kausap ko. Ngayon, mako-curious yung katabi ko na ano kayong pinagsasasabi no, mga ganyan-ganyan. Ang ganun ba mga mens? Tapos after nung call na yun, pagka halimbawang mga
minutes na, ganyan. O, bibigyan ko ngayon ng flyers, ganun. At saka mga mens, yung mga paper bags natin, huwag tayong mahihiya na bitbitin yun, yung parang Louis Vuitton. Di ba? Ang social ng paper bags natin na yun. Tapos ugaliin natin magdala ng product din. Ako sa biyahe talaga, may paper bags ako palagi. Lagi may laman yun na product. Kapag nasa jeep ako, matagal yung biyahe, talagang binubuklat ko yung barley. Binabasa-basa ko yan. Parang nagpapapansin talaga ako sa kanila. Nagpapapansin muna ako bago ako mamigay ng flyers. Ganon yung mga mens. Kung ito nakatulong sa akin, sana makatulong din sa inyo, i-apply nyo din mga mens. Walang masama, subukan nyo din mga mens ang papampam kayo sa mga magiging prospect everyday. Tapos ito na mga mens, ang inviting. Bakit nga ba mahalagang inviting? Kasi ang inviting, kapag hindi mo siya na-invite, wala kang magiging leaders. Ito yung tamang pang-invite mga mens. Di ba nakikita nyo? Set a meeting sa Zoom. Ganyan na kadali mens mga mag-invite. Kung dati yung mga top mentors natin, kasi nakikinig ako ng mga sinasabi nila, mga na-experience nila. Kung dati talagang yung mga invites nila, dinadala pa nila sa office. Minsan biyahe pa kasi wala pang mga car noon. Ngayon, sa Zoom na mga mens, bakit pa hindi tayo magsisipag para mag-invite sa Zoom? Di ba mga mens? Ngayon napakadali na para mag-invite tayo via Zoom na. Agree ba kayo mga mens? Agree ba ko kayo? Agree po ba kayo na napakaganda na ngayon? At sa Zoom na natin may invite, hindi na mahihirapan yung mga bagong leaders na mag-invite sila sa Zoom. Di ba mga mens? Tapos ang mahalaga dito mga mens, kapag nag-invite kayo sa Zoom, wag naman kaagad na sasabihin nyo, "Oy, free ka ba bukas?" Kumbaga, nasabi mo na lahat. Ano pang panonoodin nila sa Zoom, 'di ba? Mga mens, di wala na. So kailangan din ma-curious, bitinin mo din sila. Ang tamang pang-invite mga mens, tanungin nyo. Halimbawa, "Oy, free time ka ba bukas at 3 p.m.?" O kapag sumagot siya na, "Oo, free time ako." O, di yun, banatan mo na nun. I-invite mo na kaagad mga mens. Mali yung sasabihin mo, "Oy, invite kita sa Zoom kasi may presentation doon. May doon yayaman ka." Yung mga ganun. Wag ganun, mali yun mga mens. So, banatan mo ng free ka ba bukas? Para hindi na siya agad makahindi. So ito na mga mens, nasa hot market tayo. Ang hot market, ito yung mga people who didn't say no. People who are very liquid. Ibig sabihin niya, ang hot market, tulad nung sinabi ko kanina, ito yung mga kakilala na talaga natin. Kumbaga, build na yung trust nyo sa isa't isa. Sila yung hindi magno-no sa inyo. Pero syempre, makaka-experience din tayo ng mga kakilala natin na magno-no sa atin. Pero, lascia sta, sorry, napa-Italiana kay. Ah, parang tawag dito. I-let go nyo lang yung ganon. Pero babalikan nyo pa rin, syempre. Kailangan babalik at babalik kayo. Tapos, people who are very liquid. Syempre, yung mga kakilala nyo na, yun nga, nakabuild na kayo ng trust, alam mo na talagang meron siya. Meron siyang pampiig. Kahit Jade pa yan. Talagang pag napao mo yan, magbabayad at magbabayad ka agad sa'yo yan. Ganyan ang hot market mga mens. Unahin nyo yung mga hot market natin, mga kakilala natin. Kumbaga, suyu-suyuin nyo. Kasi bibigay at bibigay din yan. Tapos ang cold market naman, ito yung people you don't know. Ito yung mga nararanasan ko every day kasi iba-iba yung mga bumibili sa Emmanuel Store. So yun yung tinatawag kong cold market. Kumbaga, pag naging suki ko sila, first day na bumili sila, cold market ko sila, makakapag-build na kaagad ako sa kanila ng conversation at makakapag-build na ako sa kanila ng rapport din. Di ba mga mens? Kasi araw-araw na eh. Kumbaga, halimbawa every 3 days, bumibili siya sa store, sa Emmanuel Store. So, ganun yun mga mens. Hanggang sa maging hot market mo na din sila. Makakapag-build din kayo ng trust soon. And then, ito yung ating money, authority, at needs. Yung tinatawag nating man.
Yung may money, ibig sabihin yung may mga money na mapapamember mo talaga. May pang-pay-in ng Jade, kahit anong packages dyan. May kuripot man o hindi, mapapapay-in mo kasi may pera sila. Lalo na kapag maganda yung business presentation mo. Yung authority, yan naman yung mga taong kakilala nyo na nagtatrabaho halimbawa sa munisipyo. Yan, maraming mga kakilala yan. Pwede din yun yung maging i-target. Tapos needs, yung may mga karamdaman na kailangan din nila ng product kapag na business presentation niya about sa product natin. Yan yung needs, yung may karamdaman. At mga mens, wag lang din tayo iikot dito sa sa money, authority, at saka needs. Kasi alam niyo mga mens, may leader din ako na walang-wala, pero ginagawa niya ng paraan. Alam niyo kung sino pa yung walang-wala? Siya pa yung pinakauna na nakakapagpa-member sa akin, yung ganon, yung tipong ganon. Kaya wag din tayo iikot dito. Tingnan din natin yung mga taong ganon. Kasi malay mo, di ba? Once na mapamember natin, iisipin agad natin na agila natin sila. Di ba mga mens? Ganon po yun. Tapos andito na po tayo sa goal set appointment. Things to remember when inviting. Ito yung mga kailangan nating tandaan kapag nag-invite tayo. Let go of the outcome. Kapag naka-invite tayo sa Zoom at natanong na natin at hindi sila nagpa-member, let go lang mga mens. Kailangan tanggapin natin kung anong maging resulta nun. Ika nga ng karamihan, maraming isda sa dagat. Hindi lang yung isang isda sa dagat. Kailangan i-let go mo lang yung ganon, yung magiging outcome. Tapos palagi be excited and on the proper state. Halimbawa, ako, may invite ako. Sabi ko, palagi akong excited. Sasabihin ko, oy, alam mo, bagay na bagay ka dito kasi ang sipag mo, nagla-live selling ka, so pwede mong i-live selling yung product ng IM Worldwide, mga ganyan. Yung puro positive na na-excite ka na para sa kanya talaga yung business natin. Ganon yun mga mens, yung be excited and on the proper state. Education and understanding, no forcing. Ang mahalaga din yung mga mens. Huwag tayong magfo-force talaga kung ayaw. Ayaw. Ganon. Ang mahalaga, nag-share tayo. Ma-educate natin sila kung anong meron sa product, kung anong meron sa business natin. At syempre, dapat naintindihan din natin lahat kung anong meron sa product natin. Tapos, higit sa lahat, huwag tayong magfo-force. Kung talagang ayaw, huwag muna. Balikan mo next week, mga ganun, or after 3 days. Tapos, curiosity is your main weapon. Yun nga yung sinabi ko kanina, mga mens. Huwag niyong sasabihin lahat. Basta pag na-invite mo at papasok na siya, di ba? Ganon. Huwag niyo halimbawa, ini-invite niyo pa lang, sinabi niyo na lahat. Sinabi niyo na may give me 5 dito, may just for you dito, kikita ka dito kapag nag-invite ka, may infinity dito, may mga ganon. Kailangan, doon niya marinig mismo sa speaker sa Zoom para talagang detalyado lahat. Kasi mas ramdam niya kapag nasa Zoom siya compare sa i-chat mo lang. Di ba mga mens? Agree po ba kayo doon mga mens? Na kailangan huwag ikwento lahat, huwag sabihin lahat. Di ba mga mens? Tapos, ito, we will not present on the phone. The goal is to have an appointment. Huwag tayong mag-present sa phone kapag mag-i-inviting tayo. Kailangan i-appointment natin. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, na huwag mo siyang babanata na tipong i-message mo siya na pwede ba kita i-invite sa Zoom kasi may business presentation doon. Huwag ganun mga mess. Kasi yung mga yan, pag nakarinig ang mga yan ng business presentation, sasabihin ng mga yan, ay ano yan, network, yung mga ganyan-ganyan mga mess. Kaya wag muna agad ganun. Kailangan ma-curious din sila kung anong meron. Kasi ang mga tao ngayon, pag sinabing networking ganyan, na hindi naman alam nila yung compensation sa company, hindi naman alam nila na ang hawak natin is gold, yung product na, yun talaga yung pangmalakas ang product na kailangan din nila. Di ba mga mens? Kaya mahalaga na
true call tayo. Masisin zone tayo doon. Tapos, schedule during hapot days. Best way, invite calls. Ayan. Mahalagang i-invite natin sila through calls. Huwag sa chat, kasi hindi natin mararamdaman kung chat sa message, hindi natin mararamdaman kung gusto ba nila, kung gusto nila magpunta, kung gusto nila nang pumunta sa invite mo. Pag sa call, at least boses yun. Dinig mo kaagad at talagang malalaman mo kaagad doon kung talagang pupwede sila o hindi. Yan, ito na mga mens yung ating presenting. Sa mga bagong leaders dyan, wala tayong mga top mentors na hindi marunong mag-present. Lahat ng mga yan marunong mag-present, kaya sila nakarating dyan. Kaya yung mga bagong leaders dyan, pag-aralan nyo na din po makapag-present, makapag-business presentation. Kasi bakit? Kasi hindi po habang buhay, ah, available po yung ating mga angel mentor para makapag-present tayo. Even ako, ang tagal-tagal na akong sinasabi ng angel mentor ko na, kapatid ko pa yun ha, o to mag-aral ka na ng, ano, ng business presentation, ng IBP. Ako naman wala. Lagpasan sa tenga ko yan. Ako naman IBP, parang nababadoyan ako, ganyan-ganyan. Pero napakahalaga pala ng mga mens at magagamit nyo talaga. Kaya ngayon nag-i-start pa lang kayo na 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 nakapag pa-member dito kay I Am Worldwide, kung leaders kayo, nag-i-start kayo ngayon, mas maganda mens, maaral nyo na kung paano mag-present ng ating business. Kasi tulad nga sabi ko, yung mga angel mentor natin, marami din yan mga tinutulungan ng mga bagong leaders. Hindi natin sila mahahagilap agad-agad. So yun yung kahalagahan kapag marunong tayong mag-present. Tips on effective presentation. Tapos ito, kapag may present tayo, mag-present tayo, ayan, wear nice shirt naman. Na babae, dress, wear makeup for girls, at saka ring light, pang malakas ang ilaw. Tulad mga ganito, ayan, mag-wear tayo ng mga presentable talaga. Para naman at least yung mga na-invites natin, yung mga i-business presentation natin, makita tayo na maayos tayo. Na maayos tayo dito sa business natin. Tapos, build rapport first. Yan yung mahalaga mga mens. Huwag basta invite. Mag-build muna kayo ng rapport. Halimbawa, yung invite mo, alamin mo muna kung anong mga hilig niya. Alamin mo muna lahat-lahat sa kanya. Halimbawa kung anong work niya. Let's say, isa siyang teacher. So ngayon, sa business presentation mo, mag-add ka ng slides mo doon about sa mga mentors natin sa teacher. Ngayon, makaka-relate ngayon kung teacher yung ating i-business presentation. So yun, kaya mag-build tayo ng rapport first. Huwag agad banat ng banat. Tapos ito, hot questions. Ano nga ba ibig sabihin ng hot questions? Higher order thinking. Ibig sabihin yan, pwede tayong magtanong dyan. Halimbawa, sa invite ko, halimbawa, sa business presentation ko, halimbawa, ilang taong ka nang nag-work, ilang taong ka nang may boss. Uh, halimbawa, sumagot siya, 9 years, ganyan, ganyan. Tapos sasabihin ko, may naipon ka ba dun sa 9 years na yun? Anong mga napundar mo? Ganyan, ganyan. So, yun yung mga pwede nating itanong para at least may pambanat tayo sa business presentation natin. Tapos yan, state the problem. Why should listen to you catch their full attention? Yan na nga, mag-i-state tayo ng problem. Let's say, halimbawa, di po ba ang mahal ngayon ng, halimbawa ako, kinakausap ko yung invites ko. Di po ba ang mahal ngayon mag-business? Rerenta ka pa ng ganyan, bla bla bla, rerenta ka ng ganyan. Eh dito po sa I Am Worldwide, sa halagang ganyan, member ka na, makakapag-start ka na po ng business. Basta sipagan nyo lang po, ganyan, bla bla bla. Ganon mga ments. Kaya mag-state kayo ng problem. Kung, kung anong, halimbawa nga, yan na kailangan malaking puhunan sa negosyo, pero dito sa atin hindi kailangan ng malaking puhunan, makakapag-start ka na, ganun.
Kapag nag-state ka ng problem, kailangan mag-offer ka din ng solution. Yun nga yung sinabi ko, nasasabihin natin na gano'n, na hindi gano'n kalakihan yung ano mo na pera dito sa IM Worldwide, tapos makapag-start ka na ng business. Yung ganun mga ments. Tapos solve problems rather than sell the products. Be a solution provider. Kailangan palagi mag-provide ka ng solution. Ikaw ang gagawa ng, mag-state ka ng problem, kailangan yung solution mapoprovide mo kung anong solution yung pwede. Tapos focus on solving the problem din. Halimbawa, yun, sinabi ko na gano'n, na dito makakapagsimula ka na sa ganung halaga. Diyan sa ganyang halaga, pwede ka na makakuha ka ng 50% discount. Pwede ka nang magbenta. Pero syempre, wag dun sa bababa sa 1,000 kasi maliligwa ka. Yung mga ganun mga mens. Kailangan magfo-focus ka din para ma-solve yung problem. Na ikaw din yung nagawa ikaw din nagkwento sa kanya ng problem na yun. Ikaw din yung nag-discuss sa kanya. Tapos ito yung keys. Hindi to yung halika na sa mga mahilig dyan. Joke lang mga mens. Ito yung keep it short and simple. Mahalaga to sa business presentation. Ako dati, nagbi-business presentation ako nung una. Inaabot ako ng 1 oras at kalahati. So sabi ni ate, napapagalitan ako ni ate Chris ko, ang tagal ko na mag-present, ganyan, ganyan. Hanggang sa, nasanay na ako na nasanay, nood-nood ako na ganyan. Kumbaga pinagsasama-sama ko sa utak ko hanggang sa ulo ko na, yung tipong kung dati, nasa give me 5 pa lang ako, umaabot na ako ng 20 minutes, yung ganun. Yung parang kada halimbawa, give me 5, just for you, mga ganyan, bla bla bla. Binabawasan ko na naka-shortcut na ako, pero puno pa rin siya, maintindihan pa rin siya ng na-invite natin, ng bini-business presentation natin. Basta mahalaga mga men, keep it short and simple. Huwag natin pahabain kasi baka antukin din sila. Tapos facts tell and but story sell. Yan nga, magkukwento tayo. Halimbawa, yung about sa product natin, sasabihin natin talaga yung totoo. Totoo lang talaga, sasabihin natin sa kanila. Tapos habang sinasabi natin yung totoo na yon, nag-i-start na yan. Kailangan yung stories natin, yun, tulad dito, but stories tell. Siyempre, binebenta mo na din yung product kung totoo, yung totoo natin na experience, yung product kung para saan talaga yun, kailangan malaman din natin lahat yun, mga means. Yun. And shoutout po, Mother Victorious. Tapos ito na, closing. Ayun na, tulad ng sabi ko kanina, kapag wala kang na-close, wala kang leaders, wala kang magiging leaders, wala kang income. Find their interest. Closing is about asking questions and giving suggestions and better options. Yung nga sinasabi ko kanina. Magbibigay ka ng suggestion, kailangan may better option ka palagi. Kailangan palagi kang may pambala. Help your mentor to close the deal. Ito yung sinasabi ko kanina, kailangan natin maaral na talaga yung business presentation, mga mens, lalo na yung mga bagong leaders natin dito sa Zoom ngayon. Kapag halimbawa nangyari sa inyo to, may closing na kayo na deals, ganyan-ganyan. Tapos biglang may tinanong excuse me, may biglang tinanong yung bini-business presentation nyo sa inyo na hindi nyo alam, pwede nyo sabihin na, wait lang po, itatanong ko lang po sa angel mentor ko. Pwede yung ganun mga mens. Pero dapat mag-aral na din talaga tayo ng business presentation kasi mahalaga po yun para hindi tayo palaging umasa kasi yung mga angel mentor natin, naghahanap din po sila ng mga bagong leaders, sa mga natutulungan din. Huwag naman aabot tayo sa isang taon tayo palagi tinutulungan ni business presentation, hindi pa tayo marunong. Iba na yung mga mens. So ayun, yun yung importante. Marunong tayo at saka malaman natin kung paano makapag-business presentation. Yun yung mahalaga. Tapos ready the package option online. Kailangan nakasave na sa cellphone nyo yung mga package option natin online. Yung mga package natin is copper hanggang jade.
may mga option din doon. Kailangan naka-ready na yon. Kasi ipapakita mo yon sa na-invite mo during closing. Ipapakita mo yon kung anong package ang kuko nila para may option sila. Tapos online form, kung saan kukunin nyo ng details nila. Kailangan meron din kayo niyan palagi. May copy kayo niyan, mga mens. Importante din po yan. And then, dapat alam nyo din po yung ating membership benefits. May mga copy din kayo kung ano bang merong benefits kapag nagpa-member tayo dito kay IM Worldwide. Tulad ng mga brochure, flyers, mga ganyan, etc. Kailangan naka-ready po yan. Tapos, never say, think it over for a while. Wag po natin sasabihin yan. Kasi kaya nga na-invite mo siya, andito na kayo sa closing. Agad-agad na mga mens. Huwag na kayo mag-iisip nito ng ganyan. Kung talagang sa araw mo na, sa isang araw ka na, ganyan. Wag mga mens. Kailangan talaga dito. Agad-agad na. Tapos be aggressive. At OTS. Ano po ba ibig sabihin ng OTS mga mens? Comment down below nga mga mens. Ano ibig sabihin ng OTS? Baka po inaantok na yung nanonood sa akin para naman magising-gising sila kung ano ibig sabihin ng OTS. Ayun, magising pa pala sila. Ayan. Be aggressive at saka on the spot palagi during closing para talagang sapul na magiging bagong leader mo na sila. Kasi kapag hindi ka naging aggressive, yung agila mo, makakalipad pa yan. Kaya kailangan i-on the spot mo na kaagad. Tapos yung hours ng excitement natin, halimbawa, na-excite na sila dito sa ating business presentation, 24 to 48 hours lang pala yung excitement natin sa katawan. Kaya wag nyo nang paabutin. Kung maaari, after 2 hours, after 3 hours, talaga maklose nyo na. Wag nyo na paabutin ng up to 24 to 48 hours. Kasi andun lang yung may expiration, kumbaga yung excitement natin sa katawan. Ayan. Tapos mga mens, tapos na po tayo sa IM5. Sana po may mga bagong learnings kayo na natutunan sa akin kung paano ko na-apply yung IM5 sa pang-araw-araw ko na prospect. Tapos ito na po mga mens. Kung makikita nyo sa picture, ito na po yung Team Emmanuel Hub. Dito po sa building na to, dyan po ako una kumuha ng pwesto pero hindi po siya available. Tapos hanggang sa naghintay ulit ako. Siguro mga 2 to 3 months. Kasi gustong-gusto ko sa building na yan. Nandyan yung loob ko kumbaga. Masaya ako sa building na yan. Hanggang sa tumawag nga sa akin yung may-ari ng building na may available pa dun sa medyo padulo. So ako, tanong agad ako kay ate, ayan, meeting ulit kami. Tapos, special thank you pala kay Mens Jasmine Casini sa pag-guide sa amin sa preparation ng Emmanuel Hub. At saka kay Mother Wolves at Mother Fearless nung nag-meet kami, nagtanong talaga ako sa kanila kung anong mga do's at saka don't na ginagawa ko po ngayon mga mens yun ha. Hindi ko po kayo sinasaway doon ha. Ginagawa ko po yun, yung mga bilin po ninyo. At saka syempre sa ating angel mentors kay Mentor Chris, kay Mentor Gina, kay Mentor Victoria. Yan, thank you so much po. At nagmi-meeting po talaga kami. Nagmi-meeting po talaga kami mga mens para dito sa Emmanuel Hub. Kaya ako mga mentors, kung ako po sa inyo, kasi ako halos araw-araw sa pag-open ng Team Emmanuel Hub, ang dami ko pa naging prospect talaga. Sobrang dami po. Yung tipong talagang natutuyuan na po ako ng laway. Kaya ang tumbler ko pong ganito sa sa ano ko, 3. Lagi pong puno yan. Kasi ang sarap po sa pakiramdam na makapag-share. Yung sarili kong testimonies. Minsan gumagamit po din ako ng testimonies ng iba kasi alam ko na po yung packages natin, alam ko din po yung products natin. So kahit wala po akong kode ko, talagang nasasabi po ko po sa kanila ng by heart. Hindi ko lang po sa ulo pero
andito po lahat. Andito. Parang ang sarap makipag-usap. Kasi ako dati, kahit sumasali po ako sa mga singing contest, ah, parang sinasapian ako, pupunta ako sa stage, nawawala yung hiya ko. Pero after nung singing contest, wala na, mahihain na ulit ako. Pero ngayon, kumapal na po yung mukha ko with dahil po dito sa business natin. Kasi alam niyo mga mens, kapag alam niyo yung product natin, tapos may sarili kayong testimonies, 100% mga mens, masasabi niyo kung anong gusto niyo sabihin ng tama. Tapos ito mga mens, bago ko i-play po yung video, ito po yung before and after po ng Team Emmanuel. Ayan po mga mens ang aming Emmanuel Hub. Pinagsama pong Team Emmanuel tsaka Team Hope ng kapatid ko. At saka para sa atin din po lahat to ng mga taga Mabini. And mamas, kaya nga sabi ko dito, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what are you doing, you will be successful. Ako, gusto ko yung ginagawa ko. Tapos tinutulungan po ako ng mga leaders ko. Kaya talagang wala na po akong hahanapin pa talaga sa kanila. Kasi from the start po, talagang tulong-tulong po kami. Tapos yan po, yan yung aking mga leaders. Kung makikita nyo po itong may hawak po na gluta capsule natin, ano ko po yan, hot market ko po yan. Kababata ko yan. Tapos, during ng paglilinis namin, siya din yung nagpipintura, tinutulungan ako. So, bini-business presentation ko siya. Hindi ko pa po yan na leader noon. Tapos hanggang sa naintindihan niya, hanggang sa nakikita na niya yung mga product, nakikita na niya yung mga tarpaulin ko, tapos kung ano, nakikita niya sa akin yung sipag ko, ganyan-ganyan. Alam niyo po ba, nag-gold po yan. Yan po yung pinakauna sa Team Emmanuel na hub na napapiin ko po ng gold. Yung mga mens. Tapos so far po, in 2 weeks po na-open ang Emmanuel Hub. Ito na po. Nakapagpapiin po tayo. Isang gold, isang silver, at 6 na copper. Hindi lang po yan. May mga pendings pa din po na ipipay in. Talagang iniipon-ipon pa lang po. In 2 weeks lang po yan mga mens. Nung nag-open po kami ng Emmanuel Hub. Talaga pong napaka-blessed namin. Kaming lahat, tayong lahat na nag-meeting dito sa Team Emmanuel, dito sa mga tumulong sa akin, sa mga, kasi hindi din po biro yung naging effort ko dito sa Emmanuel Hub. Talagang tinanong ko po lahat sa mga angel mentors ko. Sinabi ko po sa kanila, paano po kapag may ganyan, may ganito, ganyan, ganito? At least nakuha ko po yung mga side nila na ganito ang gawin mo, ganyan, ganyan. Talagang every detail sinulat ko po para po hindi po ako magkamali dito sa hub po.
Tapos mga mens, alam niyo po ba na kaya ako ginagawa 'to, itong lahat kaya ako nagsisipag dahil dito. Dahil sa deepest why ko mga mens. Kung makikita niyo dito yung mother at father ko, sobrang saya sila. Kasi kahit hindi man kalakihan, nabibigyan ko sila. Tingnan niyo naman kung gaano sila kasaya. What more pa kung talagang pagtrabahuhan ko 'to para mas, alam niyo yun, yung mas umangat din yung binibigay ko sa kanila, 'di ba mga mens? Kailangan gano'n din kayo mga mens, para mas lalo kayong sipagin, yung tipong malungkot kayo kasi wala kayong pay mga ganyan-ganyan, isipin niyo lang yung deepest why niyo mga mens. Talagang yung katawang lupa niyo na talaga yung babangon para gumawa ng way, para gumawa ng action. Isipin niyo mabuti mga mens, napakaimportante niyan. Kung para kanino yung ginagawa niyo. Ako para sa parents ko. And yun lang mga mens. At ito po ang ating verse ng company, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, yung mga bagong leaders natin dyan, kaya nandito tayo ngayon lahat. Kasi kailangan na natin gawa ng action talaga. Kasi kaya tayo dinala dito sa Zoom ngayon. Kaya tayo nandito sa I Am Worldwide. Kasi dahil ni Lord yun. Pinadala tayo dito para gumawa tayo ng action. Para magawa na natin yun para sa deepest why natin. Kasi kung hindi pa, kailan pa, di ba mga mens? And yun lang po. Thank you so much po sa inyong lahat mga mentors. Back to you po sa aking pinaka-sexing leader sa ating host for tonight, si Mentor Sheila de Austria.